Walang nakikitang problema ang Malacanang sa pag-iendorso ni Davao City Mayor Sara Duterte na mga senatoriable na iba sa personal choice ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, karapatan nito ni Mayor Sara. Matatandaang ang opisyal ng pinuklama ni Pangulong Duterte ang mga personal choice niyang inendorso sa pagkasenador para sa 2019 midterm elections kahapon sa San Jose del Monte, Bulacan. Samantala, ayon naman kay Mayor Sara, pipili siya ng 12 senador na may magandang track record, plataporma at suporta sa Administrasyong Duterte mula sa 13-member slate na tinutulungan ng hukbo ng pagbabago. Mayor Sara has the right to campaign for or against any particular person. He is a political person. Nangunguna pa rin sa bagong senatorial preferences survey ng Pulse Asia ang kasalukuyan at dating mga mambabatas. Nasa top 2 pa rin sa survey sina Senators Grace Poe at Cynthia Villar. Sunod sina Pia Cayetano, Lito Lapid, Nancy Binay, Sonny Angara, Coco Pimentel, Bongo, Jingo Estrada, Mar Rojas, Amy Marcos, Bong Revilla, Bam Aquino, Sergio Osmeña at Ronald Bato de la Rosa. Isinagawa ang survey nitong January 26 hanggang 31. Hinikayat ng Commission on Elections o COMELEC ang mga botante na maagang tiyakin ang kanilang mga polling precinct bilang paghahanda sa nalalapit na national and local elections sa Mayo. Ito ang balita ni Sherwin Culubo. Nanawagan ang National Press Club na huwag i-sensationalize ang kasong cyber libel ni Rappler Chief Executive Officer Maria Ressa. Pero kinundina naman ng grupo ang paraan ng pagkakaaresto nito. Ito ang balita ni Mai Bermudez. Matapos umani ng sari-saring batikos mula sa local at international media ang pag-aresto kay Rappler CEO at Executive Editor Maria Ressa kaugnay sa kanyang kasong cyber libel, iba naman ang basa ng media organization na National Press Club sa kasong kinakaharap ng Rappler Executive. Ayon sa Vice-Presidente ng organisasyon na si Paul Gutierrez, karaniwan na para sa mga miyembro ng press ang humarap sa mga reklamo sa korte kung kaya't hindi dapat i-sensationalize ang kasong ito. Nangyayari kasi dito parang napakalaking insidente yung nangyaring pagpapayan ng libel kay Ms. Ressa, which is sa totoo lang ordinaryo na sa atin yan di ba? So ang sinasabi natin dito, huwag nating masyadong i-sensationalize ang isang bagay na ordinaryong nangyayari sa ating mga kapatid sa media. Pero sa kabila nito, kinondena ng organisasyon ang naging paraan ng pag-aresto sa veteranong mamamahayag na tila naitaon sa pagsasara ng mga korte kaya't hindi ito agad nakapagpiyansa. The NPC also expresses its dismay over the manner by which the National Bureau of Investigation served the warrant of arrest against Ms. Maria Ressa Rappler for libel last February 13. While the NPC recognized that the NBI served the warrant as part of our judicial process, the manner by which it was done smacked of bad taste at the close of office hour. Pero paliwanag ng NBI Cybercrime Division, alas 12 ng tanghali ng February 13 nila natanggap ang warrant mula sa korte. At dahil sa maraming operational at logistical requirement, ay hindi agad na isilbi kay Ressa. Madami kasing proseso yan It should be officially assigned dun sa division. Of course, we have to strategize at i-assemble din namin yung team namin who's going to implement. May mga logistical at the same time operational requirement before a service of a warrant of arrest. Matapos makapagpiyansa ni Ressa, ipinahayag naman ng complainant ng kasong cyber libel laban sa veteranong mamamahayag na ang pansamantalang kalayaan nito ay patuloy na pag-uusig at harassment laban sa kanya. Dagdag pa nito, ang kaso ay isang pribadong aksyon laban sa Rappler, kay Ressa at iba pang individual dahil sa hindi totoo, hindi patas at malisyosong pagpapahayag ng mga aligasyon laban sa kanya.
Kinumpirma naman ng Manila Regional Trial Court Branch 46 na nakapaglagak na rin ng piyansa kanina ang kapwa-akusado ni Ressa na dating Rappler reporter na si Reynaldo Santos Jr. Nag-ugat ang kasong cyber libel kay Ressa sa reklamong isinampa ng businessman na si Wilfredo Keng dahil sa isang artikulong inilathala ng Rappler noong May 2012 tungkol sa umunay pagpapagamit ni Keng ng kanyang mamahaling sasakyan kay dating Chief Justice Renato Corona at sa pagkakasangkot umano ng negosyante sa human trafficking at drug smuggling. Nailathala ang naturang article 4 na buwan bago pa man maisabatas ang anti-cybercrime law, pero muli itong nailathala noong Pebrero 2014. May Bermudez, UNTV News and Rescue, Manila. Iginiit ng Malacanang na si Rappler Chief Executive Officer Maria Ressa ang umaabuso sa kapangyarihan nito bilang mamamahayag. Payo ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo sa mga sumusuporta kay Ressa. Alamin ang katotohanan sa kasong kinakaharap nito. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Mali at walang batayan ang mga paratang ni Maria Ressa sa pamahalaan sa pag-aresto sa kanya ng National Bureau of Investigation dahil sa kasong cyber libel. At ito umano ang ginagamit niya upang hikayati ng mga kapwa mamamahayag na manindigan laban sa pamahalaan ayon sa Malacanang. Iginiit din ng palasyo na naaayon sa batas ang pagkakasampa ng kaso laban kay Ressa at ang korte ang nakakita ng probable cause dahilan upang ipaaresto ito. Ayon kay Secretary Panelo, walang kinalaman dito ang Duterte administration. Now you say, there is an abuse of power. Excuse me, Maria, abuse of power? You are the one abusing your power as a journalist. You are marshalling your colleagues to support you on the basis of a misplaced and baseless cause. What is the cause? The cause is you're saying that the government is instilling fear because of the case filed against you. There is no connection whatsoever. Pinayuhan din ni Panelo si Ressa na huminto na sa paninisi sa pamahalaan kundi sisihin ng kanyang mga abogado. Sa mga sumusuporta naman kay Ressa sa loob at labas ng bansa, ang payo ng palasyo, alamin ang katotohanan sa mga reklamong isinampa laban kay Ressa. The support obviously is coming from those who have been either ignorant of the facts or misinformed of the facts. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Padadalhan na ng Commission on Elections o COMELEC ng Notice of Violation ang mga kandidatong may illegal campaign materials na naglipa na sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Ihahanda na ng Commission on Elections ang ipapadalang notice of violation sa mga tumatakbong senador at party list groups na nakitaan ng paglabag sa panuntunan ukol sa tamang pagpapaskil ng campaign materials. Ayon sa COMELEC, posible ring makasuhan ang mga lumabag na kandidato. And we will then write a letter informing the candidate of this violation, and then we will take down the material. If warranted, an information will be filed, a criminal complaint will be filed for an election offense. Sa pag-iikot ng COMELEC sa Maynila, Quezon City at Caloocan kaninang umaga, tumambad sa kanila ang campaign posters ng ilang mga tumatakbong senador at party list groups na nakasabit at nakapaskil sa mga poste at kawad ng kuryente, mga puno, pader at sa mga tulay. Agad kinuna ng COMELEC ng litrato ang mga ito upang maidokumento dahil malinaw na hindi common poster area ang pinagpaskilan. May dinala ring pangsukat na metro ang mga tauhan ng poll body upang maipakita sa publiko kung ano ang tamang sukat ng mga campaign posters. Nang sukati ng ilang posters, lumabas na 6 by 3 feet ang laki ng mga ito, lagpas sa itinakdang sukat na 2 by 3 feet. Nagdala rin ng dyaryo ang COMELEC upang maipakita ang petsa kung kailan kinunan ng litrato ang mga campaign posters at hindi upang makapambutas lang sa mga kandidato.
Kung mapapansin ninyo, nag-start na kami mag-post sa social accounts namin ng mga litrato ng mga out of place and out of size posters. At kung makikita ninyo, merong hawak na dyaryo yung tao namin. Yung dyaryo na yon proves that this was taken today. Sa Barangay 345 sa Santa Cruz, Manila, nadatnan ng mga tauhan ng COMELEC ang naglalakihang campaign posters at frames sa harap mismo ng barangay hall. Paliwanag ng lupong tagapamayapa ng barangay. Silang nagtanggal nito dahil lagpas sa itinakdang sukat ng COMELEC. Dito lang kasi nagpwesto yung gagawa. Ngayon, dahil sa violation nga yung size na yan, pinapakuha namin lahat kasi puputulin yan, babaguhin yung frame. May bagong kaya pinahakot namin dito para dito gagawin. Paliwanag pa ng COMELEC, nakasaad sa Fair Election Act na posibleng maharap sa election offense ang sinumang kandidato na hindi susunod sa panuntunan ng COMELEC sa pagpapaskil ng campaign materials. Dati nang inabisuhan ng COMELEC ang mga kandidato na baklasin ang mga illegal nilang poster bago mag-umpisa ang kampanya, pero marami sa mga ito ang hindi pa rin natatanggal hanggang ngayon. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Sinusuri na ng mga eksperto ang automated election system na gagamitin sa darating na halalan sa Mayo. Ayon sa isang eksperto, posible pa rin ang dayaan sa automated elections kaya't dapat matiyak na gumagana ang security features nito. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Dumadaan na sa pagsusuri o review ng mga eksperto ang source code ng automated election system na gagamitin sa May 2019 midterm elections. Isa sa mga ekspertong sumusuri ay ang dating chairman ng Commission on Information and Communications Technology o CICT at ngayon ay corporate secretary ng Philippine Chamber of Commerce na si Attorney Ivan John Enrile Uy. Sinabi ni Uy sa programang Get It Straight with Daniel Razon na dapat ay maipresenta sa kanila ng COMELEC at Smartmatic ang mga diagram at mga server na dadaanan ng mga resulta ng halalan. Walang problema sa technology. The technology works. The transmissions work, the VCM counting, it's accurate. But the checks and balance, the security features, if they are activated, we will have a very good system. Inihayag ni Uy na noong 2013 at 2016 elections ay may mga napansin silang irregularidad sa automated elections katulad ng queue server na hindi sinabi sa kanila bago ang halalan. Noong 2016 elections din anya ay 3 software lamang ang pinareview sa kanila, subalit natuklasan nilang umabot ito sa 10. We find out na itong diagram ito, may server pala dito. May dinadaanan na server bago makarating dito. Hindi sinabi sa amin. So pwede. So ngayon tinatanong namin, anong ginagawa ng server dyan? Sabi nyo sa amin, direkta yan. Sinabi rin ito na hindi tuluyang maaalis ang dayaan sa halalan kahit na ito ay automated na. Kung may ballot switching anya sa manual elections, ay posible pa rin ito ngayong automated na sa pamamagitan ng SD card switching. Questionable rin anya ang maagang pagtatransmit ng boto, gayaan niya ng ibinunyag ni Senator Tito Soto sa Senado. Ang layunin ng gumamit ng automated election is to minimize. It cannot eliminate. It cannot eliminate itong mga dayaan. It can minimize or it can enhance depending on how you use automation. Sa nakita nyo ho, na-enhance ba o na-minimize? Mukhang na-enhance Mas madali nga niyang manipulahin ang bilang ng mga boto kung magsasabwatan ang mga nagpapatakbo nito o mula sa COMELEC at Smartmatic. Example lang, itong sa 2016, since this is the most recent. May gumalaw sa server habang tumatakbo yung election. Si Marlon Garcia. Siya ang head ng Smartmatic. Dahil may ikinorek daw? Oo, may kinorek daw. Violation yan ng best practices. Hinikayat din ni Uy na lumantad ang mga dating pinuno ng Smartmatic na si Marlon Garcia at dating COMELEC Chair Andy Bautista para ipaliwanag kung walang nangyaring dayaan noong mga nakaraang eleksyon. Hamon ni Uy sa COMELEC na maging transparent sa lahat ng kailangang malaman ng publiko para maging katiwa-tiwala ang nalalapit na halalan. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Isang feature ng mobile app na Google Maps ang dinedevelop ngayon upang tulungan ang mga motorista na magamit pa rin ang kanilang mga sasakyan kahit coding day nito. Ito ang balita ni Monokson. Coding ba ng sasakyan mo ngayon? Pero dahil sa di inaasahang pangyayari ay kailangan mo itong gamitin. Dalawang bagay lang ang magagawa mo. Gumising ng maaga para bago ang oras ng coding ay nasa destinasyon ka na o di kaya ay mag-commute sa iyong pupuntahan. Posible na sa malapit na hinaharap ay hindi mo na ito magiging problema dahil dinedevelop na ngayon ng Google Maps ang tinatawag na number coding option. Ito ay isang feature ng Google Maps na magtuturo ng daan sa mga sasakyan na sakop ng number coding sa isang partikular na araw. Ayon sa Google, sa pag-input ng inyong destinasyon sa app, hihingin rin nila ang iyong plate number. Sa pamamagitan nito ay bibigyan ka ng app ng mga ruta para makaiwas sa mga ipinagbabawal na daanan. Kung hindi maiwasan na dumaan sa restricted na kalye, sasabihin rin sa iyo ito ng app. Ayon naman sa Metropolitan Manila Development Authority, mas makabubuti na ang mga hindi talaga coding ang gagamit ng app. Sa situation right now ng Metro Manila, na sobrang dami ng volume ng sasakyan, ang tingin ko mas maganda na nagbabawas nga tayo. No? So yung mga rerouting na ginagawa ng, let's say, ng mga app na yan, Google Maps, I think it's better na ang gumamit yung hindi pa rin coding. Kasi we need to maximize all our roads, no? Hindi naman daw pipigilan ng MMDA ang mga motorista na gamitin ang naturang app. Pero, once na nilabas sila at lumabas yung coding, enforcement may huli namin. Coding ka. halos araw-araw ay nagsasagawa ng clearing operation ng MMDA upang mapaluwag kahit papaano ang mabigat na trapiko sa Metro Manila. Mas hinihikayat ng MMDA ang mga commuter at motorista na mag-carpooling upang mabawasan ang mga sasakyan sa mga kalsada. Let's say, apat tayo sa office, along the way yung mga bahay, scheduling tayo. May Monday, may Tuesday, may Wednesday, may Thursday. No? Yun, automatic talaga, bawasan sa sakyan. Sa pinakahuling pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA, 3.5 billion pesos ang nawawala araw-araw sa Pilipinas dahil sa matinding traffic. Ayon naman sa Google, kung susumahin sa loob ng isang taon, ang panahon na naiipit ang isang tao sa traffic sa Metro Manila, aabutin ito ng 16 days o mahigit 2 linggo. Ayon sa Google, ang bagong feature ng kanilang navigation app ay posibleng ilunsad at magamit na ngayong buwan. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Makati City. Inaasahang bibigat pa ang trapiko sa Commonwealth Avenue dahil sa nakaambang pagsasara ng Tandang Sora flyover upang bigyang daan ang gagawing konstruksyon ng MRT-7. Kaugnay nito, pinaghahandaan na rin ng mga motorista at mga commuters ang abalang idudulot nito sa kanilang mga pagbiyahe. Ito ang balita ni Joan Nano. Tuwing rush hour, ganito katindi ang traffic sa Tandang Sora sa may Commonwealth Avenue sa Quezon City. Subalit ayon sa Metro Manila Development Authority, asahan ng bibigat pa ito simula sa 23 ng Pebrero dahil permanente nang isasara sa mga motorista ang Tandang Sora flyover. Ito'y upang bigyang daan ang itatayong istasyon ng MRT-7 batay sa plano ng EEI Corporation na contractor ng MRT-7. Titibagin na ang flyover para maitayo ang istasyon at linya ng tren sa bahagi ng Tandang Sora. Bukod sa flyover, isasara na rin ang intersection ng Tandang Sora at Commonwealth Avenue habang ginagawa ang MRT-7. Ang malaking challenge lang natin right now is yung U-turn slots. Kasi nga, kung galing ka sa Tandang Sora, magra-right ka sa Commonwealth, ang U-turn slot nasa gitna eh. So kung 10 na lanes yan, just imagine 9 lanes yung isuserve mo just to go to the middle. Pagka U-turn mo dyan, 9 lanes naman yung pupuntahan mo kasi pupunta ka Tandang Sora pa ka na, ano? So sabi ko, I think doon tayo magkakaroon ng problema. No? Kasi magkikriss-cross yan yung mga mag-U-turn. Plano sana ng MMDA na maglagay ng elevated U-turn slot sa lugar. Subalit ayon sa contractor ay pag-uusapan muna nila ang tungkol dito lalo't sila ang gagastos sa proyekto. Sa halip, maglalagay na lamang ang MMDA ng 2 temporary U-turn slot sa tapat ng Home Depot at Microtel sa Commonwealth Avenue. Sa datos ng MMDA, nasa 3,000 mga sasakyan ang araw-araw na dumadaan sa Tandang Sora flyover.
Panibagong perwisyo naman para sa mga motorista at commuters ang pagbabakla sa flyover dahil sa epekto nito sa traffic. Aking abala po sa amin sa pamamasada, ma'am. Lalo na pagka tinibag yan, malaking abala sa amin. Paano yung pag-commute? Kasi siyempre, sa traffic na yan, na naman yung biyahe. Anong traffic? Madaling araw na lang po ang alis para makarating sa paparunan. Wala tayo magawa, ma'am, kasi para naman sa atin yun. Pero magtiis tayo. muli namang humingi ng pangunawa sa publiko ang contractor ng MRT-7 dahil posibleng tumagal pa ng halos 2 taon bago matapos ang proyekto. Pakiusap nila sa mga commuter at motorista, tiis-tiis muna sa traffic at dagdagan ang kanilang pasensya. Joanna Ano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sinimulan na ng Department of Transportation ang Tutuban-Tumalolos North and South Railway Project sa Bulacan upang maiwasan ang matinding trapiko sa Kalakhang, Maynila. Ito ang balita ni Nestor Torres. Opisyal nang nagsimula ngayong araw ang konstruksyon ng Philippine National Railways Clark Phase 1 Project. Ang bahaging ito ng PNR project ay mula sa Tutuban Station sa Maynila patungong sa Malolos, Bulacan. Kanina ay isinagawa na ang groundbreaking ceremony sa pangunguna ni Transportation Secretary Arthur Tugade kasama si Japanese Ambassador Koji Haneda at si Japan International Cooperation Agency o JICA Chief Representative Yoshio Wada. Ang nasabing proyekto ay nagkakahalaga ng 149 billion pesos ay target tapusin ng taong 2021. 4 na package yan. Tutuban-Bukawi, Bukawi-Malolos. Pangatlong package niyan, yung tinatawag natin na rolling stock. Magagamit mo yung tren kung wala kang ilalagay na coaches na under doon, tapos yung tinatawag na electromechanical. Oras na matapos ang 38 kilometers project, inaasahang mababawasan na ang travel time mula Maynila patungong Bulacan. Mula sa kasalukuyan, ang mahigit sa 2 oras na biyahe ay aabuti na lamang ito ng 45 minuto. Ngayon, pag nagbiyahe ka, magbuhat sa Tutuban papuntang Clark, swerte ka ng 2 oras, 2 oras at kalahati. Doon sa express lane natin, mga 45 to 50 minutes yun. Ganyang kaginhawa yun. Tinatayang nasa 300,000 pasahero ang mapaglilingkuran ng proyekto bawat araw. Hindi naman makapaghintay ang mga Malohenyo na matapos ang proyektong ito. Anila, bukod kasi sa mapapabilis ang kanilang biyahe, ay makakatipid pa sila sa pasahe. Kung may railway, at least hindi lahat ng tao magbabus or magbavan. Meron magre-railway, meron din magbabus. So, hati na yung tao, mas maluwag na siya. Wala nang traffic talaga. Para mabilis ang biyahe, alang traffic. At makakarating kaagad ako sa pupuntahan ko. Okay sa akin. Sana nga as soon as possible. Tagal na yan eh. Nangangamba naman ang mga PUV drivers na mabawasan ang kanilang kita dahil dito. Baka po kumonti yung sakay, maapekto rin yung kita namin. Sa totoo lang po, maapektuhan. Kaya lang, iniisip po namin yung mga pasahero. Kawawa ho kasi yung mga pasahero. Mababawas sa kita namin siyempre. Imbis na makay ng van, siyempre sa train na sila sasakay. Iyon ay malaking apekto sa mga driver. Walang magagawa eh. Siyempre, magtiyaga na lang. Malaking bagay din sa amin, makakaiwas na rin sa traffic. Patuloy naman ang clearing operation sa mga lugar na dadaanan ng naturang proyekto. Nakatakdang i-relocate ang nasa 300 pamilya sa Bulacan at 1,000 pamilya naman sa Pampanga. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Patuloy pa ring nakakakuha ng basura ang mga tauhan ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa baybayin ng Manila Bay. Target naman na inspeksyonin ng Laguna Lake Development Authority ang nasa 10,000 establishmento sa paligid ng Manila Bay sa loob ng 4 na buwan. Ito ang balita ni Nel Maribuco. Isa si Leonora Yadan sa naatasan na maglinis sa baybayin ng Manila Bay. Sa araw-araw na pagpunta nila rito ng kanyang mga kasamahan sa Metro Manila Development Authority o MMDA, patuloy sila nakakakuha ng mga basura sa gilid ng Manila Bay. Mga styrofoam, plastic at plastic bottles ang karamihan sa kanilang mga nakukuha. Sa kabila nito, mas kakaunti na lamang anya ngayon ang kanilang nakukuha kumpara sa nooy truck-truck na basura na kanilang nakokolekta. Sa ngayon,
Naka-anim na plastic na ho kami. Ngayong pag-akyat lang namin, naka-anim na plastic na kami. Ayon sa Laguna Lake Development Authority, patuloy pa rin ang kanilang gagawing paglilinis kasama ang Department of Environment and Natural Resources hanggang sa maaari ng pagpaliguan o paglanguyan ng Manila Bay. Magiging maingat rin anya sila sa paglilinis sa ilalim nito. Sa kuha ng underwater drone ng UNTV, sari-saring dumi at basura ang nakita sa ilalim ng Manila Bay. I-ensure lang na hindi na mabubulabog yung nasa ilalim kasi hindi natin alam kung may mga heavy metals na maaaring makapag-degrade lalo ng water quality ng Manila Bay. Ang LLDA ay isa rin sa naatasan na mag-inspeksyon sa mga establishmento sa Pasay City at Maynila kung ito ba ay nakasusunod sa environmental laws. Sa loob ng 4 na buwan, inaasahan ng ahensya na matatapos ang inspeksyon sa nasa 10,000 establishments. Monitor natin lahat yan. Siguro mga 8 to 10,000 establishment yung ina-expect natin. Siguro pinaka-safe natin masabi, mga 1/3 nun ay may paglabag. Ilan sa mga titingnan ng LLDA kung may sariling sewage treatment plant ang mga establishmento o direkta itong nagtatapon ng dumi sa Manila Bay. Kung mapapatunayang may paglabag, posibleng ipasara ang isang negosyo o anumang establishment. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Patuloy pang nadaragdagaan ang bilang ng mga nagkakasakit ng tigdas sa Calabarzon Region. Sa pinakahuling datos ng Department of Health, 42 na ang nasawi sa tigdas dito. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Puspusa na ang pagbabahay-bahay ng mga tauhan ng Barangay Health Center sa Calabarzon Region upang magbigay ng bakuna kontra tigdas. Bunsod ito ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasasawi at nagkakasakit ng tigdas sa rehiyon. Sa pinakahuling datos ng Department of Health 4A, simula January 1 to February 15, 54 na ang nasawi at mahigit 2,000 na ang nagkatigdas sa rehiyon. Kapag yung bata ay may lagnat na 38 pataas o kaya medyo nahihirapan ng huminga o kaya ay nagtatay, yan ay komplikasyon na ng tigdas. Nananawagan naman ang mga tauhan ng health center ng Calamba sa mga magulang na huwag matakot na pabakunahan ang kanilang mga anak. Ang pagkatakot sa Dengvaxia vaccine ang isa sa mga sinasabing dahilan ng DOH kung bakit kakaunti ang nagpabakuna sa tigdas noong nakaraang taon. Doon po sa mga magulang na takot nga pong magpaturok, sana po ma-aware na po kayo ngayon kasi po 'di ba? Wala pa naman pong napapatunayan na mamatay sa Dengvaxia. Yung sa measles po, marami na po talagang namamatay. Kaya dapat po magpaturok po sila. Bukod sa bakuna kontra tigdas, nagbibigay din sila ng vitamin A at bakuna sa polio. Doon po sa mga nanay, sa mga magulang, nangangatok po kami sa inyo, napaturukan niyo po yung mga anak niyo po sa amin. Huwag po kayo matakot. Naglagay na ang DOH ng vaccination center sa isang kilalang fast food chain sa Biñan, Laguna na may schedule tuwing araw ng Martes at Huwebes. Umaasa naman ang DOH na tutugon na rin ang mga simbahan at may-ari ng mall sa kanilang kahilingan na makapaglagay din ng vaccination centers sa kanilang mga lugar. Maaaring magtungo sa mga health center mula Lunes hanggang Biyernes, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para makapagbakuna. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Tinanggal na sa trabaho ngayong araw ang nasa mahigit 1,000 empleyado ng Hanjin Shipyard Heavy Industries and Construction Philippines sa Subic, Zambales. Mula sa Subic, Zambales, ito ang balita ni Leslie Widem live. Leslie. Yes, Monica, 13 taon nang nagtatrabaho si Tatay Stanley Swan bilang foreman sa Hanjin Shipyard Heavy Industries and Construction Philippines sa Subic, Zambales. Siya ay tubong Cebu City at napunta dito sa Zambales dahil nakapagtrabaho dito sa Hanjin taong 2006. Ayon sa kanya, ang perang matatanggap niya sa pagkakatanggal sa kanya sa Hanjin ay gagamitin niya sa pag-aaral ng kanyang 2 pang anak. Magpapahinga din muna siya sandali at matapos ang ilang buwan ay muling maghahanap ng trabaho upang maitusto sa kanyang pamilya. So sa ngayon mayroon namang mga offer na trabaho kasi hindi naman tayo mawalan yan kasi may experience. Kaso nga lang, pahinga-hinga muna ng konti. Samantala, alas 9 pa lang ng umaga kanina,
nang isa-isang lumabas ang mga empleyadong nakasama sa ika-4 na batch ng retrenchment program ng naturang kumpanya. Ayon sa ilang pang nakapanayam, pinapipirma umano sila ng voluntary resignation papers at binigyan ng certification na maaari nilang magamit kapag nag-apply sa ibang kumpanya. Matapos nito ay pinababalikan nila sila ng management sa February 28, 2019 upang kubrahin na ang kanilang separation pay. Aabot sa mahigit 1,000 empleyado ngayon sa Hanjin ang tinanggal na sa trabaho. Tatlo to, yung isang kapit na lang natira sa amin. So yung hinihintay na lang namin yung yung matatanggap namin. So hindi. Wala na daw sir, kaming tinanggal na. Kung daw po, retrenchment, voluntary resign po doon. Bawat empleyado ng Hanjin ay mabibigyan naman ng karampatang kompensasyon. Kung mawala ng pag-asa sapagkat ang facility po ng Hanjin ay napakalaki. It's a 2.3 billion property resting on 326 hectares. So naniniwala po ako na maraming mag-i-interest ng mga negosyante upang i-take over ang Hanjin property. At maaaring magkakaroon lamang po siguro ng kaunting agwat. Pero naniniwala po akong babalik ang trabaho as soon as magkaroon na po ng bagong investor sa property ng Hanjin. Nangangahulugan ito na makakakuha sila ng katumbas ng 1 buwang sweldo sa bawat taong ipinaglingkod nila sa kumpanya. Samantala sa February 22 naman, inaasahang kakausapin at ipoproseso ang ika-5 at huling batch ng mga tatanggaling empleyado. At yan muna ang latest live mula dito sa Subic Bay Freeport Zone. Monica? Maraming salamat, Leslie Widem, live na nag-uulat mula sa Subic, Zambales. Susunod sa Ito ang Balita. National Press Club na nawagang wag i-sensationalize ang kasong cyber libel ni Rappler CEO Maria Ressa. Pero paraan ng pag-aresto kay Ressa, kinondena. Huwag nating masyadong i-sensationalize ang isang bagay na ordinaryong nangyayari sa ating mga kapatid sa media. Mga kandidatong may illegal campaign materials, padadalhan ng notice of violation ng Commission on Elections. And we will then write a letter informing the candidate of this violation, and then we will take down the material. Alamin mga isyong malapit sa bituka ng mga botante ayon sa ilang eksperto. Nagpahayag ang ilang mga botante sa Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila sa mga problemang nais nilang masolusyonan ng mga kandidato. Pero nagpaalala naman ang mga eksperto na dapat maging matalino sa pagboto. Ito ang balita ni Grace Cassie. First time boboto ni Adrian ngayong May 2019 midterm elections. Pero ngayon pa lang, masusi na umano niyang kinikilatis ang mga kandidato. Hinahanap niya kasi sa isang kandidato ang matutulungan siya sa kanyang pag-aaral. Sa pag-aaral ko, gusto ko pong kahit papano decrease po yung tuition fee. Pero tinanong namin ng mga botante sa Luzon, Visayas at Mindanao kung ano nga ba ang mga problema na nais nilang bigyang pansin o masolusyonan ng isang kandidato. Ang dapat po natin tutukan ay isang ospital. Bukod po sa ospital, siyempre yung mga empleyado po doon, doktor, mga nurses, yun pong kailangan natin tutukan. Saka siyempre po mga gamot. Naniniwala ako na yung drug addiction talaga sobrang lala na. Siyempre kailangan may credibility siya kasi bago pa siya tumakbo, paano na lang kontrobersya yung inabot niya, tapos puro na lang gagawin niya paglilinis ng pangalan. Sa ating bansa, dapat talaga may trabaho. So, yan ang dapat nilang tutukan. Street children, dapat po malagay na rin sila sa madisiplina na rin po sila kasi yun po yung cause na may magnanakaw. Talagang mga krimen na may tabo, tutukan ng drug. Ayon kay Professor Edmond Tayaw, isang political analyst, ang mga isyong binanggit ng mga botante ay siya ring karaniwang pangako ng mga kandidato tuwing eleksyon dahil ito ay tiyak na makakakuha ng atensyon ng mga botante. Lahat yan malapit sa bituka. No? Ang problema kasi, hindi mo masosolve yan ng palliatives lang o kumbaga parang band-aid solution. Pero
Pero ayon kay Dean Maria Mendoza, hindi dapat magpadala sa mga matatamis na pangako ang mga botante. Mas maiging kilalanin ng mga ito at alamin ang kanilang background o ang mga nagawa na. Huwag din umanong gumaya sa iba na ang binoboto ay kung sino ang popular at laging nakikita. Alamin nila kung totoo ba yung mga sinasabi nitong mga kandidato at ng kanilang mga supporters. Kasi in the era of fake news, baka naman iba yung representasyon na mababasa nila. Dagdag pa ni Mendoza, kapag mali ang kandidatong naihalal sa pwesto, publiko rin ang mahihirapan sa huli. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Lubong, UNTV News and Rescue, Laguna.